allow me to convey the warmest greetings of our Brigade Commander, Colonel Bernardo A. Taquiban, Armored GEC Philippine Army, who sincerely wish to be here with these historic events. Historic events kasi magpipirma tayo ng pledge of commitment to peace. Unfortunately, he is attending another equally important official engagement. So may inatinan po yung aking brigade commander ng isang importante din na meeting. So gusto niya man pupunta, pero nauna kasi siya nakag-commit doon. Kaya ako po yung kanyang pinadala. So on his behalf, I am Colonel Robert F. Bitita, GEC Armored Philippine Army, Executive Officer of 2nd Mechanized Infantry Brigade, and I am deeply honored to join you in this historical event and allow me to deliver a message in behalf of my brigade commander. So medyo English, may konting Tagalog. Today marks a significant milestone in our shared commitment to peace and security and sustainable development. The signing of the Declaration of Persona Non Grata against terrorist group and other lawless elements send a clear and unified message that the people of Tangkal reject violence, reject extremism, and any act that threatens the safety and future of our community. Explain ko lang po konti yung ano ibig sabihin ng persona non grata. Kasi in-explain naman, of course, in-explain naman ng ating Chief of Police, in-explain naman ni Sir Ayob, at in-explain naman ni Major Rufino. Ang persona non grata, ibig sabihin, yung mga terorista, yung DI, yung ISIS, yung FPA, at other lawless element, mga kriminal, bawal na dito sa loob ng nasasakupan ng 125th Base Command. Ibig sabihin ng persona non grata, unwelcome sila, hindi sila welcome, hindi sila pwede papasok sa nasasakupan ng 125th Base Command. Pag pumasok sila, ibig sabihin, para silang magnanakaw, pwede nyo nang hulihin. Tama ba, Chief? No? Pwede na lang hulihin kasi unwelcome, bawal na sila sa loob ng 125th Base Command kung saan yung nasasakupan. I believe 6. Sabi kanina ni Commander Abantas, 6 yung munisipyo na nasasakupan ng 125th Base Command. So hindi lang dito sa Tangkal, kung saan pa yung 5 munisipyo na yon nasasakupan ng 125th Base Command. Pag pumasok yung mga DI na yan, yung mga ISIS na yan, at mga MPNF, bawal sila at pwede nyo nang hulihin. In support, doon sinasabi ni Sir Ayob, na sa normalization at yung mga experience ng MILF, previously, na kayo mismo nakaka-experience, na lumalapit yung mga kalaban ng gobyerno sa kampo ninyo. At minsan, pumapasok bigla yung ating gobyerno dahil hulihin yung mga kalaban ngayon. At doon nagkakaroon minsan ng encounter between sa inyo at sa armed forces. Ang sabi, walang coordination. Doon na naman talo tayo. Minsan kasi, experience din ng armed forces, pag nag-coordinate kami, nawawala na yung grupo. Kasi sabi nga ni Sir Ayob, ang nagsusupport ng logistical nila, kayo, yung tao doon sa area. Pag sinabihan namin kayo, siyempre, makakarating din doon sa taong huhulihin namin. Aalis yun. Minsan nangyari, hindi kami nagko-coordinate, nagkakaroon ng problema. Kaya nandyan si Sir Ayob, tatawagan naman namin sila, Sir Choi, Sir, papasok kami doon sa area kasi may huhulihin. So para maiwasan yung ganung sitwasyon at maiwasan yung mga experiences ninyo noon, nagkaroon tayo ngayon ng events na ganito. Nagkaroon tayo ng declaration ng persona non grata para kayo mismo ang may karapatan magpaalis sa kanila or huhulihin yung mga teroristang grupo na yan.
So, kaya ba natin? Kaya! So, kaya natin, pipirma tayo mamaya nung ating declaration ng persona non grata. So, maraming salamat po. So, tuloy ko lang yung ating mensahe. This declaration is more than a document. Hindi lang to dokumento, hindi lang tayo pumerma. Ito ay simbolo ng ating collective resolve. Sama-sama natin na effort. It reflects the strong partnership, at itong strong partnership ay ang matibay na pagkakaisa at pagtutulungan ng 2nd Mechanized Infantry Brigade sa pangunguna ng aking Brigade Commander, Colonel Bernardo Takiban, sa 5th Mechanized Infantry Battalion sa pamumuno ni Major Rapino, sa 125th Base Command ng MILF sa pamumuno ni Sir Abulais Abantas, the Base Commander of 125th Base Command, sa pamumuno ni Sir Ayub Khan Osman ng Adyag, sa pamumuno ng ating Tangkal Municipal Police Station, sa ating Chief of Police, at ng lokal na pamahalaan ng Tangkal at ng barangay, sa ating mahal na Mayor, Honorable Mayor City Aisa Adjong. Itong declaration magiging inspiration natin para bawat isa sa atin magiging vigilant, susuportahan yung local authorities, and actively contributing to building resilient communities where our children can grow in safety, dignity, and hope. Ito yung sinasabi ni Sir Ayub Khan kanina, na nakapag-aral na yung inyong mga anak. Dahil yung kapayapaan dito sa Tangkal, unti-unting nagbabago, unti-unting naging maganda. So ito yung purpose din natin, na hindi lang dahil kami sa Armed Forces sa PNP, tapos na yung pag-uusap, unti-unti na tuloy-tuloy na yung normalization. Hindi ibig sabihin, peaceful na yung area. Kaya nga nagkakaroon tayo ng ganitong declaration kasi may pumapasok na peace spoiler, yung nanggugulo. Kaya tulong-tulong tayo para mawala, maayos, at maging tuloy-tuloy yung kapayapaan dito sa hindi lang sa bayan ng Tangkal, kundi doon sa 6 na nasasakupan ng 125th Base Command. So in behalf of the 2nd Mechanized Infantry Brigade, ng 5th Mechanized Infantry Battalion, kami sa Armed Forces, we reaffirm our commitment to work hand in hand with all the stakeholders and protecting our people, preserving peace, and fostering progress throughout the Tangkal Municipality. So tulong-tulong tayo. Kami, i-reaffirm namin yung aming commitment para sa kapayapaan. So tayo lahat, together, let us stand united against terrorism in all forms of lawlessness. Together, tayo rin lahat, let us build a peaceful, a secure, and prosperous municipality of Tangkal for present and future generations. Ang deklarasyon ito ay malinaw na nagpapahayag na ang mamamayan ng Tangkal, Imaylek man, Sagdiped man, and kung ano-ano pang mga grupo nandito sa loob ng municipality ay nagkakaisa sa pagtanggi sa terorismo, karahasan at anumang uri ng kriminalidad. Ito rin ay nagpapatibay sa ating suporta sa mga programa ng pamahalaan upang tuluyang mapuksa ang mga organisasyong terorista, mga lawless element at mga individual na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa ating mga komunidad. Way back 2012, itong kalsada papasok sa Tangkal, hindi pa ganito, hindi pa simentado. Mahirap pa noon. So ngayon, nandito na. Dahil sa tulong ninyo, pumirma yung MILF ng kasunduan, pumasok lahat ng development. Dahil yung kapayapaan,
Hindi kasi ma-develop ang lugar pag magulo. So mauna muna ang kapayapaan bago ang development. Yun talagang tandaan nyo. Hindi papasok ang development pag magulo ang lugar. So unahin natin muna ang kapayapaan para ang development tuloy-tuloy ang pagpasok. Gaya nga ng sabi ni Sir Ayub, tuloy-tuloy yung suporta ng gobyerno dito sa inyong mga lugar. So naway magsilbing inspirasyon ang pagkakaisang ito upang ang municipality ng Tangkal ay mananatiling ligtas, maunlad at mapayapang tahanan ng bawat mamamayan. Ang tunay na tagumpay laban sa terorismo at kriminalidad ay nakasalalay sa kooperasyon, pagtitiwala at aktibong pakikilahok ng bawat isa. Maraming salamat sa ating mga katuwang at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa adhikain ng isang ligtas, mapayapa at maunlad na bayan ng Tangkal. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang bayan ng Tangkal, mabuhay ang pagkakaisa para sa kapayapaan, mabuhay tayong lahat.